Magandang araw po, mga kaibigan. Welcome po sa Kulil TV. Atin pong tunghayan ang aking kwento na pinamagatang, We Will Always Be Together. Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, paki-like po ng aking video, paki-click po ng subscribe button gayon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang uploads. Kulil TV. George Whitman. Isang lalaking may salamin sa mata, sobra sa timbang, kulay silver ang buhok na nakasuot ng hindi angkop ngunit mamahaling terno ay tumayo, iniabot ang pawisan niyang palad at ngumiti sa kanya. Papunta na ba ang legal team mo, Miss Gonzalez? Hindi, mahigpit na nakipagkamay si Ivana at lumakad papunta sa dulo ng mesa kung saan nakaupo si Juan Carlos, kumuha ng basong walang laman at nagbuhos ng isang shot, na nabighani sa lahat sa kanyang katapangan. Ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Tumahimik si Juan Carlos sa silid sa kanyang malakas na ungol, at sa pinakamahabang minuto sa kasaysayan, mukhang hindi komportable si Whitman at ang kanyang team. Huwag magsimula sa akin, Juan Carlos. Pinatawag mo ako dito ng maliwanag at maaga. Wala akong oras kumain. Gutom na ako, kaya wag na lang. Marahan niya itong binalaan habang ibinalik ang baso sa kanyang upuan at umupo sa tapat ni Whitman. Ang kanyang mga kasamahan ay nagpalitan ng mga natatarantang tingin, at siya ay parehong may sakit sa kaginhawahan habang siya ay nagtanggal ng kanyang salamin at inilapag ang mga ito. Miss Gonzalez, sa email ko, sinabi ko na dapat mong dalhin, panimula niya. Gayunman, pinatay siya ni Ivana gamit ang maliit na pag-wave ng kanyang kamay at isang ngiti habang humihigop ng kanyang inumin. Bumaba ito ng maayos, pinainit siya ng maganda at mabuti nang humigop siya sa pangalawang higop, naunawaan niya, sa wakas, ang pagkakaiba ng mura at mamahaling alak. Masanay na siya sa napakamahal na konyak na ito. Alam ko kung ano ang sinabi ng iyong email, Mr. Whitman, sabi niya at inilagay ang kanyang baso sa kanyang harapan. Kung gusto mo akong magkaroon ng legal counsel, hindi mo sana ako pinadalhan ng email sa 11 oras, na ipinatawag ako sa iyong lugar na may napakakaunting paghahanda sa aking part. Kung kailangan mo ng oras. Itinaas ni Ivana ang kamay niya. Tinakawan ko si Mr. Jackson ng masyadong maraming oras sa kanyang anak. Wala ng mga pagkaantala. Magsimula na tayo. Si George at ang kanyang grupo ay mukhang hindi sigurado sa loob ng 1 minuto o higit pa habang lahat sila ay nagpalitan ng sabik na tingin bago sila bumaling kay Juan Carlos para sa guidance. Siya ay nanatiling walang kibo at hindi nag-alok ng direksyon kung paano sila dapat magpatuloy. Mabuti kung ganoon, tumahimik si George at nag-slide ng 2 folder sa harap niya at ipinaliwanag ng mahaba ang bawat kontrata. Halos lumuwa ang mga mata ni Ivana nang makita niya ang alok ng suporta sa bata kasama ang iminungkahing backdated na payout sa nakalipas na 2 taon. Sa ilang haplos lang ng panulat at sa kanyang kurap-kurap na pirma, siya ay naging instant milyonaryo, at marami na siyang magagawa sa kanyang windfall. Si Cassandra ay hindi na kailangang mag-alala tungkol sa paghahanap muli ng mga mamumuhunan para sa kanyang cooking studio. Madali rin niyang mapundohan ang podcast o talk show na pinapangarap ni Shena. Makakakuha din ng bagong wheelchair ang mommy ni Brenda at ang pinakamahusay na physiotherapist. Tumigil si Ivana at tumingin kay Whitman at muling binalik ang dokumento. Desidido sila na pagulungin siya kaya naglagay sila ng maraming iba pang mga extra para patamisin ang deal. Para lamang sa pagiging ina ni Aiden, makakakuha siya ng isang shiny new car tuwing 2 taon o pumili ng isa mula sa fleet ng mga sasakyan ni Juan Carlos. Ang isang ahente ng real estate ay hahanapin ng perpektong mansyon para sa kanya sa Glen Eagles.
Magagamit din niya ang pribadong jet ng mga Jackson at mga bahay bakasyunan sa buong mundo kahit kailan niya gusto. Bilang karagdagan sa kanyang ridiculous monthly allowance, magkakaroon siya ng personal na mamimili at access sa lahat ng mga butik ng damit sa 9th Street. Bilang karagdagan, magkakaroon siya ng power of attorney sa mga share ni Aiden sa Jackson Logistics. Binasa at muling binasa ni Ivana ang parehong mga alok, halos hindi nauunawaan ang ilan sa mga legal na jargon na idinisenyo upang lituhin ang kalokohan niya. Sa sandaling iyon, lubos niyang hinangad na isama niya si Isaac dahil marami sa mga napuntahan niya ay napakaganda para maging totoo, at sigurado siyang may nahuhuli sa isang lugar. Pero magiging tanga siya kung hindi pumirma. Ang pen. Sa wakas ay inilahad niya ang kanyang kamay at pinitik ang kanyang mga daliri. Isang silver na Parker ang lumitaw sa labas, at kinuha niya ito at isinulat sa dokumento at ibinalik kay Whitman. Ang matandang geezer ay tumingin sa mga tuntunin at kumunat ang noo. Ano ang ibig sabihin nito? Hindi ko ibinibenta ang anak ko. Anunsyo niya. Oo, marami siyang magagawa sa 20 milyon. Ang isang holiday sa Montenegro ay mukhang maganda sa ngayon. At ang ideya na hindi na kailangang magtrabaho kahit isang araw sa kanyang buhay ay umapela sa hedonist sa kanya. Ngunit hinding-hindi niya mapipigilan si Juan Carlos na makita ang kanyang anak, kaya wala talagang dahilan para bilhin siya nito. Ang buong pag-aayos at lahat ng kanyang ridiculous na mga extra ay naging hindi komportable sa kanya, at siya ay maayos na naasar sa kanya dahil sa pag-aakalang maaari niyang bigyan siya ng lahat ng mga carrots na nakabitin sa kanyang harapan. Ivana Gonzalez, sino ka sa tingin mo? Dumagungdong ang boses ni Juan Carlos sa silid, nang gigil ang kanyang mga abogado sa kanyang tono. Si Ivana ay walang kibo, bagaman. Nang hindi man lang siya sinulyapan, tinitigan niya si Whitman at nagpatuloy. Hindi ko gusto ang alinman sa mga bagay na ito, at tiyak na ayaw ko ng anumang back pay. Pinalaki ko si Aiden nang mag-isa nang walang inaasahang kabayaran. Anak ko siya, hindi ako umaasa na mababayaran ako sa pag-aalaga sa kanya. Tungkol sa alok ng suporta sa bata, ang tanging hiling ko lang ay mabayaran ito sa isang tiwala na pamamahalaan ng iyong team hanggang sa siya ay maging 21. Wala akong interes sa kanyang mga shares sa Jackson Logistics. Ang kanyang ama ay maaaring mag-asikaso sa kanya. Ibinuka ni George ang kanyang bibig upang mag-spotter ng isang bagay ngunit isinara ito ng malakas at galit na sumulat sa dokumento, na ginawa ang lahat ng kanyang mga pagbabago. Ngayon, alin sa mga alok na ito ang gusto ni Mr. Jackson na pirmahan ko? Tanong ni Ivana na nakatingin pa rin kay Whitman. Ngunit napakahinang sagot ni Juan Carlos na halos hindi na umaagos sa kwarto. Kung sino man sa tingin mo ang magiging interes ng anak natin. Pumili ka ng matalino, princess. Ang parehong mga alok ay imposible. Ngunit muli, ano ang inaasahan niya mula sa kanya? He never did anything half-assed when he fucked her good. And when he hated her, he went all in. Sa isang alok, sila ni Aiden ay hindi na kailangang lumipat kay Juan Carlos, at kailangan niyang ibigay ang kanyang bahay. Ngunit ito ay higit pa sa isang bahay para sa kanya. Ang kanyang bungalow ay kumakatawan sa kanyang independence at freedom at sa kanyang pabago-bagong pagkakakilanlan. Ito ay dapat na ang kanyang bagong simula pagkatapos si Lola namatay at ang kanyang pangarap na makauwi. Ito ang pangalawa sa pinakamahalagang bagay na ginawa niya bilang isang may sapat na gulang, at hindi niya ito maibibigay. Hindi kaya mabilis, hindi bababasa. Ang pangalawang alok ay kasing baliw. Kailangan niyang ibigay ng tuluyan si Aiden kay Juan Carlos, at maaari lang siyang dalawin. 2 taon niya itong ninakawan, ngunit determinado itong makuha ang nararapat sa kanya ng 10 beses. Gusto niya habang buhay. Natawa siya, napagtanto kung gaano katama ang kanyang ama. Ito ay isang klasikong laro ng manok. Sinusubukan ni Juan Carlos na pilitin siya at ibigay ang gusto niya sa pamamagitan ng pagmumungkahi ng matinding hakbang. Gusto niyang makasama siya ni Aiden. Ngunit hindi niya magawa, hindi kapag nagkaroon ng labis na sama ng loob sa pagitan nila.
Sisiraan lang nila ang isa't isa, at hinding-hindi siya papayag na masaksihan ng kanyang anak ang lahat ng kapangitan na iyon. Hindi kailanman naramdaman ni Ivana na napaatras siya sa isang sulok gaya ng ginawa niya noon. Tumingin siya kay Juan Carlos ngayon at hinawakan ang mga tingin nito. Nadudurog ang puso niya habang nalunod siya sa karagatan sa mga mata nito. Sa pinakamahabang oras, lahat ay nagpipigil ng hininga, natatakot na gumalaw ng 1 pulgada habang nagpapatuloy ang kanilang tahimik na labanan. Isang luhang nag-iisa ang umaagos sa kanyang pisngi, at pinunasan niya ito ng walang pasensya, nawasak ng hindi makapaniwala na ang lahat ay dumating sa mapait na laban na ito. Sana hindi mo nalang ginawa to, bulong niya. Sana'y hindi mo itinago sa akin ang aking anak, bulong niya pabalik. Ang kanyang mga salita ay sumakit sa kanya ng higit pa sa anumang suntok sa tiyan. Mabuti kung ganoon, tumango si Ivana. Itinulak siya nito sa bangin, at wala siyang pagpipilian kundi tumalon. At dahil ayaw niyang umatras, pagkatapos ay isusugal niya ang lahat ng bagay na mayroon siya tulad ng sinabi ng kanyang ama na dapat niyang gawin at ipagdasal na ito ay pabor sa kanya. Sasama ako sa isang ito. Tinapik niya ang dokumentong nagbibigay kay Juan Carlos ng buong kustodiya kay Aiden. Kung si George ay bahagyang naguguluhan noon, siya ay ngayon ay lubos na nalilito habang silang lahat ay nakaupo sa manhid na hindi makapaniwala at pinapanood ang mga negosasyon na dapat ay tapos na sa wala pang 45 minuto ay umabot sa isang sumisigaw na pagtatapos bago pa man sila magsimula. Nagulat din si Juan Carlos. Hindi niya talaga ine-expect na kukunin ito ni Ivana. Siya ay humigop ng kanyang inumin at nag-swipe at nag-tap sa kanyang telepono habang ang kanyang legal team ay tumalsik sa kanilang mga upuan, hinihinging malaman kung naiintindihan niya ang mga terms of agreement. Oo, sagot niya, bahagya pang tumingala mula sa kanyang salamin, na ipinaalam kung sino ang in charge. Kung hindi lang siya galit na galit sa kanya ay inabot siya ni Juan Carlos at hinalikan siya ng walang katuturan, at baka doon din siya binatukan sa mesa, dahil ang composure niya, ang kanyang level-headedness sa isang oras na siya ay dapat ay isang emosyonal na gulo, ay isang malaking turn-on para sa kanya. Sinubukan ni George na kontrolin ang pagpupulong muli habang hinarap niya si Ivana sa mas matatag na tono sa pagkakataong ito. Miss Gonzalez, kung pipirmahan mo ito, ang iyong anak ay maninirahan kasama ng kanyang ama 100% ng oras. Magkakaroon ka ng access sa kanya sa ilang mga katapusan ng linggo at nababasa ko, sagot ni Ivana, ang kanyang napakarilag na mga mata ay mas matigas kaysa sa nakita ni Juan Carlos noon habang sinulyapan siya nito ng patagilid, at alam niyang sa sandaling iyon ay nagawa na niya ito at nakipagkamay. Dapat ay tinanggap niya ito sa kanyang alok upang ayusin ang kalokohang ito sa kanilang sarili nang hindi kinasasangkutan ng third parties. Ngayon ay determinado na siyang tumalon ng marahan sa bangin at kaladkarin siya kasama niya. At gusto mo pa ring ituloy ito? Oo, tumango siya at binigyan si Whitman ng isang nakakabulag na ngiti, ngunit ang galit sa kanyang mga mata ay nag-alab ng maliwanag at mainit. Bakit? Tanong ng paralegal na hindi na maalala ngayon ni Juan Carlos ang pangalan. Hindi ba halata? Binalikan naman siya ni Ivana. Gusto ko ang makakabuti para kay Aiden. With that, tumayo siya, inayos ang suit niya at kinuha ang bag niya. Ivana, tumayo na rin si Juan Carlos, handang sumunod sa kanya. Ngunit binigyan niya ito ng isang matalim na tingin, huwag kang maglakas loob na sundan ako. Gusto mo ito? Mabuhay ka ngayon. Hindi niya gusto ang alinman sa mga ito, naisip ni Juan Carlos habang siya ay bumalik sa kanyang upuan at nagbuhos ng isa pang inumin. Gusto niyang umuwi ito kasama ang kanilang anak. Pagbalik kay Whitman, nagpatuloy si Ivana, ipapadala mo sa akin ang final na kontrata. Pipirmahan ko ito at ibabalik. Miss Gonzalez, hindi pa tayo natapos. Sigaw ni Whitman. Oh, tayo ay, Mr. Whitman. Hindi ba ito ang gusto ninyong lahat, na makuha ang pinakamagandang deal para kay Mr. Jackson na may kaunting pagtutol sa aking part? Ayaw mo ba akong gumulong na parang mabuting aso? Hindi na niya hinintay na sumagot siya. Tinapunan niya ng huling tingin si Juan Carlos bago siya lumabas ng kwarto.
Sa sandaling sumara ang pinto sa likod niya, si George at ang kanyang team ay mabilis na pumasok sa damage control mode habang tumatakbo sila sa paligid ng silid, mapilit na tinitingnan ang kanilang mga dokumento para sa anumang bagay na makakatulong sa kanila na mailigtas ang malinaw na hindi maligtas na sitwasyon. Inabot ni Juan Carlos ang bote sa harap niya at ibinuhos ang sarili niya ng isa pang shot, ang pangatlo niya, maaaring pang-apat para sa araw na iyon, nawalan siya ng bilang at ibinalik iyon sa isang beses. Dapat talaga tumigil na siya sa pag-inom lalo na't may annual medicals na siya. Ngunit ang alak at pag-inom ng sarili sa isang pagkawala ng malay ay napatunayang ang pinakamahusay na gamot para sa kanyang napunit na puso at mga ugat na ugat sa nakaraan. Ibinaba niya ang baso at pinagmasdan ang nangyayaring kaguluhan, at hindi niya napigil ang tumawa ng mapait. Nagulat sa kung paanong ang negosasyon ay napakasigurado niya, hindi, ang kanyang legal team ay nagsigurado sa kanya na pabor sa kanya ay naging kalokohan ng napakabilis, sa wakas ay naunawaan ni Juan Carlos kung bakit ang mga bagyo ay ipinangalan sa mga tao. Mula sa sandaling tapikin siya nito sa kanyang balikat sa labas ng Crush Club, dinala siya ni Ivana sa landas ng pagkawasak at walang ginawa kundi kalituhan sa kanyang buhay. Akala niya ay mapapasunod niya ito sa kanyang kalooban. Ngunit nawasak niya siya ng lubusan. Siya nga ang kanyang impyerno, ang kanyang paraiso. Ngunit siya rin ang pinakamaliwanag na salamin nito, at sa kanyang mga mata, habang nag-aaway sila tungkol sa kanilang anak ilang sandali lang ang nakalipas, hindi pa nito nakita ang sarili ng malinaw. Kinailangan niyang itigil ang lahat ng kabaliwan na ito. Sapat na ang paghihirap nilang dalawa. Kailangan niyang humanap ng paraan para malutas ang pagtataksil sa kanya at magsimulang gumawa ng mga hakbang tungo sa pagpapatawad sa kanya. Tumayo si Juan Carlos, itinaas ang kanyang suit jacket at naglakad papunta sa pinto. Mr. Jackson, isang nag-aalalang George, kasama ang kanyang silver na mop ng buhok na lahat ng gusot mula sa galit na galit sa pamamagitan ng kanyang mga kamay sa pamamagitan ng ito sa pagkabigo, pinigilan siya bago siya makalabas ng pinto. Aayusin natin ito. Ipapasakay natin si Miss Gonzalez. Paano? Tumingon si Juan Carlos sa kanya, malungkot ang mukha, ang tingin sa kanyang mga mata ay tugma sa galit na tahimik na bumubulusok sa kanyang puso. Nangako kayong lahat sa akin na hindi siya sasama sa matinding opsyon. Karamihan sa mga tao ay karaniwang hindi, pagbibiro ni Bethany. At iyon ang final straw. Sa wakas ay pinakawala ni Juan Carlos ang kanyang galit at pinuntahan si George at ang kanyang team sa loob ng 10 minutong sunod-sunod, na sinasabi ang kanilang kawalan ng kakayahan. Si Ivana Gonzalez ay hindi karamihan ng mga tao. Siniguro mo sa akin na ito ang tatahakin ko. Sinabi mo sa akin na ang aking anak at ang kanyang ina ay nasa ilalim ng aking bubong sa pagtatapos ng linggong ito. Pumirma siya ng kontrata. Tumikim ang paralegal. Tumingon si Juan Carlos kay George at nagngangalit ang mga ngipin. Papatayin siya. Walang sabi-sabing inilabas ng kanyang lead attorney ang lalaki sa silid at bumalik pagkalipas ng ilang sandali. Hindi lang tayo pwedeng magtanggal ng tao pero inalis ko na siya sa team mo sir, anunsyo niya pagkaupo niya. Ngayon, simula ni Juan Carlos habang hinila niya ang isang upuan at pinag-cross ang kanyang mga braso. Ano ang dapat kong gawin sa isang custody agreement na hindi ko gusto? Akala mo ba gusto kong ilayo si Ivana sa anak niya? Gusto ko silang dalawa kasama ko kung saan sila nararapat. Parehong naging tahimik sina George at Bethany tulad ng mga daga sa simbahan. Wala nang mas maliwanag na ideya. Hayaan mong sabihin ko sa iyo kung paano ito gaganapin, pagpapatuloy niya, ang kanyang boses ay tahimik. Alam mo ba kung gaano ako galit sa pagmamalimos? Hindi ako nagmamakaawa, pero dahil sa kawalan mo ng kakayahan, luluhod ako at iyuyuko ang ulo ko. Humihingi ako ng tawad, Mr. Jackson, iniyuko ni George ang sarili niyang ulo. You are all fired. Sabihin mo kay Blaine na tawagan ako. Gusto ko ng bagong team, ungol niya habang tumayo at mabilis na naglakad palabas ng kwarto. Paano nangyari yun sir? Parehong tanong nina James at Steven nang makasakay siya sa kotse. You and the missus make up. Tilipat ba siya at ang baby? Pinaglaruan niya ako.
Napabuntong hininga si Juan Carlos habang kinakalas niya ang kanyang kurbata at hinila iyon sa kanyang leeg. Inalalayan niya ako sa isang sulok, at ang isa sa mga idiots doon ay naisip na hahampasin ko ng ginto ang isang custody agreement na hindi ko gusto. Gusto ko siyang umuwi. Gusto kong kasama ako siya at ang anak namin sa bahay. Ano ang dapat kong gawin ngayon kay Aiden mag-isa? Humingi ng tawad kay Mrs. Inalok ni Steven ang kanyang 2 sentimo, at mabilis na umiling si James para tumahimik siya. Bakit kailangan ko laging humingi ng tawad? Bakit ako hihingi ng tawad kung nagsinungaling si Ivana sa akin at inilalayo ang anak ko sa akin? Kailan ko makukuha ang aking paghingi ng tawad? Ang lahat ng mga pag-iisip ng paghahanap ng paraan upang sumulong ay panandaliang nakalimutan habang si Juan Carlos ay umuusok sa kanyang upuan at sinasakal ang kanyang utak, sinusubukang maunawaan kung paano naging isang circo ang kanilang pagkikita. Humingi siya ng tawad, sir, paalala ni James. Alam kong mahirap ito, ngunit kailangan mong alisin ang pagkakabuhol sa iyong puso at patawarin siya. Nagkamali si Mrs. At ngayon lang din ako nakagawa ng isa, namumula si Juan Carlos habang tinitingnan ang phone niya. Napabuntong hininga siya sa sobrang disappointment nang makitang hindi siya tinatawagan o tinext ni Ivana kahit alam niyang hindi ito gagawin, not after the way she'd lumabas ng meeting. Paano nangyari ito, James? Tanong niya. Nagalit ka at hindi ka nag-iisip ng tama. Sagot ng head ng security. Iyon ay isang retorika na tanong. Napaungol si Juan Carlos at dumungaw sa labas ng bintana, iniisip ang kanyang uphill na laban para mapagtagumpayan si Ivana. Nakipaglaban siya ng maraming digmaan sa mga boardroom at nanalo. Hindi niya nakuha ang lahat ng kanyang shiny Businessman of the Year accolades sa pamamagitan ng pagiging mabait. Kung may nakita siyang nagustuhan, kinuha niya ito, walang tanong na tanong at walang sandaling iniisip ang nararamdaman ng kanyang kalaban. Marahil iyon ang una niyang pagkakamali, ang pagtrato sa custody agreement na parang isang deal sa negosyo. Dapat ay kinuha niya si Ivana sa kanyang alok nang iminungkahi niya na sila mismo ang humawak sa kalokohang ito nang hindi kinasasangkutan ng mga third party. Ngunit dala ng kanyang pride at anger at arrogance, naisip niyang maibabalik niya ito sa isang sulok. At iyon ang kanyang pangalawa at posibleng pinakamalaking pagkakamali. Dapat ay isinaalang-alang niya ang pagiging mapusok ni Ivana at ang pagiging matigas ang ulo. At tiyak na dapat niyang malaman na handa siyang dumating. Kahit na walang legal counsel, nagawa niyang i-flip ang mga tables sa kanya. Siya ay pumunta sa matinding pagpipilian upang pilitin ang kanyang kamay at gawin siyang yumuko sa kanyang kalooban. Siya ay hangal kahit na isipin na siya ang may kontrol. Malinaw na ang araw na si Ivana ang nangunguna sa simula pa lang. Ngunit muli, ano ang inaasahan niya mula sa babaeng agresibong nakipag-negotiate sa kanyang ridiculous salary kay Gibby? Ngayon higit kailanman, kumbinsido si Juan Carlos na si Ivana ay nag-aral sa isang magarbong paaralan ng business, o mayroon siyang isang uri ng mentor. Walang paraan na natuto siyang makipag-negotiate sa kanyang sarili sa pamamagitan ng pagbabasa ng Rich Dad, Poor Dad. Bumuntong hininga, inilabas niya ang kanyang telepono at tinawagan siya, medyo kinasusuklaman ang sarili sa mabilis na paggulong tulad ng isang mabuting tuta. Saglit na tumunog ang kanyang telepono bago ito napunta sa voicemail, at namula si Juan Carlos, alam na alam niyang naglalaro siya ng husto. Alam niyang tatawag ito, at ngayon ay pinagpapawisan siya. Sinubukan niyang muli, ngunit nang makuha niya ang parehong resulta, tinawag niya ang kanyang chief assistant, at agad itong sinagot. Nasaan si Miss Gonzalez? Si Clara ay tila naguguluhan habang siya ay nauutol sa kanyang dulo. Hindi ko alam sir, hindi pa siya pumapasok. Sabihin sa kanya na iwan ang lahat at makipagkita sa akin sa penthouse sa sandaling pumasok siya, sabi niya. At kanselahin ang lahat ng appointment ko para sa araw na ito, at ipaalam kay Randolph na magpapatuloy kami sa pagpirma kapag bumalik ako mula sa aking paglalakbay sa 3 linggo. Kung hindi siya makapaghintay ng ganoon katagal, mas malugod siyang tumalon sa kama kasama ang mga mandurumog. Nagkaroon ng mahabang paghinto sa dulo ni Clara. Ano ito? Tanong niya kahit ayaw niyang malaman kung ano ang ikinagalit niya.
Hindi ko magagamit ang mga eksaktong salita na iyon, sir, sabi niya. 6 na bilyon ito. Hindi natin kayang asarin si Randolph. Napabuntong hininga si Juan Carlos. Tama siya. Kailangan niya ng pera ni Randolph, lalo na matapos mawala ng kalahating bilyong revenue dahil sa baliw na kambal na Ruso. Sila ang susunod sa kanyang listahan. Kapag maayos na ang kanyang bahay, mararamdaman ni Alexei at ng kanyang kapatid ang kanyang galit. Fine. Pumayag siya. Humanap ng magagandang salita para mapanatiling masaya si Randolph hanggang sa makabalik ako mula sa aking biyahe. Yes sir, sagot ni Clara. Anything else? Iyon lang muna, bulong niya at nag-click off. Ang kalahating oras na biyahe papunta sa trabaho ay tumagal ng 2 oras dahil sa isang kakilakilabot na car crash sa R51. Sa oras na nakarating si Ivana sa opisina, siya ay hungry at royally pissed off, dahil nahuli sa bumper-to-bumper traffic sa mahabang sandali. Tuldok, halos hindi na siya nakaupo nang dumating si Clara para maghatid ng ilang kailangang magandang balita. Napagdesisyonan ni Juan Carlos na mag-day off. Umiti si Ivana pero hindi nagtanong ng detalye. Naiinis pa rin mula sa kanyang stunt sa kanyang mga abogado, wala siyang pakialam at hindi man lang na-curious kung bakit bigla siyang nagpasya na kailangan niya ng pahinga. Ngunit si Clara ay labis na na-curious, at ipinakilala niya ito habang siya ay nakatali sa harap ng kanyang mesa. I wonder what's wrong with the dragon. Hindi ka ba nag-aalala? Hindi siya. Kaya hindi niya pinansin dahil alam niyang naghahanap siya at pilit inaamoy ang dahilan ng biglaang pag-absence ni Juan Carlos sa opisina. Sa lahat ng kababaihan sa ika-36 na palapag, ang radar ng chismis ni Clara ang pinakamalakas, at sa ngayon, ang kanyang hinala na antena ay mahigpit na sinanay sa kanya habang sinubukan niyang isa pang beses na siya ay magsalita. Sinasabi ng lahat na ito ang unang pagkakataon na nagpahinga siya mula nang siya ay pumalit bilang CEO. Sa tingin mo okay lang siya? Bakit ka nagtatanong sakin? Nanatiling nakapikit si Ivana habang umiiling kahit na may magandang ideya siya kung bakit biglang nagdesisyon si Juan Carlos na maglaro ng hooky. Mabuti, naisip niya na may kaunting kasiyahan habang binuksan niya ang kanyang laptop upang simulan ang kanyang araw. Hindi lang dapat siya lang ang may miserableng araw. Well, ikaw ang kanyang asawa sa trabaho, pagturo ni Clara. At ikaw din. Nakipagtalo si Ivana, at sa loob ng 5 minuto, hindi siya umimik, tinatanggal ang lahat ng pagtatangka ng kanyang kaibigan na ibuhos niya ang tsaa kay Juan Carlos. Maya-maya ay sumuko na si Clara at binago ang usapan ng halatang wala siyang mapapala sa kanya. Anyway, handa na ang opisina mo. Pwede kang lumipat kahit anong oras. Tumango si Ivana, ngumiti at nagpasalamat sa kanyang mga ulo habang pinagmamasdan ang kanyang kahon ng stationery kasama ang lahat ng kanyang makamundong ari-arian. Wala siya sa mood para sa isa pang galaw. Ngunit ang pagiging itinulak sa gitna ng kawalan, na si Juan Carlos ay patuloy na nakatitig sa kanya sa pamamagitan ng salamin ngayon na ang mga bagay sa pagitan nila ay naging masama, ay nagbibigay sa kanya ng malaking pagkabalisa. Halika, tingnan natin, umiiyak na sabi ni Clara habang hinihila siya mula sa upuan at kinaladkad siya sa lumang opisina ni Gibby, kung saan ilang minuto silang bumubulusok sa bagong espasyo ni Ivana. Sa sobrang saya niya sa pagkakaroon ng opisina na hindi kasing laki ng broom closet ay hindi niya maiwasang mainis nang makita ang Ming vase at bumalik na ang painting. Akala ko na alis na niya sila. Baliw ka ba? Kinilabutan si Clara sa kanyang mga kalokohang pananalita. Ang mga pirasong iyon ay nagkakahalaga ng 750k. Bakit niya paalisin ang mga ito? Sila ay nasa imbakan sa buong oras. Nagkibit-balikat si Ivana at sinubukan ang kanyang ergonomic na upuan, isang cream sa pagkakataong ito, para pumunta sa iba pang kasangkapan. Hindi pa rin niya naiisip kung ano ang ibig sabihin ng ergonomic whatnot. Ngunit nahulaan niya na malaki ang kinalaman nito sa comfort at posture dahil natutunaw siya sa upuang ito, tulad ng dati niyang upuan. Panaginip siyang napabuntong hininga habang umiikot at nakatitig sa tanawin ng Castle Bridge. Nagulat nang makita ang telescope ni Juan Carlos na nakasandal sa harap ng bintana. Nagtataka siya kung bakit nandoon ito. Ito ba ay isang uri ng peace offering?
Napangiwi siya sa naisip. Matapos ang lahat ng impyerno na pinagdaanan niya, kakailanganin ng higit pa kaysa sa isang telescope upang makuha ang kanyang magagandang biyaya. Ivana, kumaway si Clara sa kanya, binabasag ang kanyang mga iniisip. Hindi ko intensyon na sikmurain, pero kayo ni Juan Carlos. Siya ang ama ni Aiden, sambit niya. Ilang sandali lang ay nalaman na rin ng lahat. Naisip niya na mas mabuting sabihin niya muna sa kaibigan bago niya ito marinig sa ibang lugar. Oh my God, tumili si Clara at bumagsak sa tan na sopa sa harap ng salamin na bookcase. May baby dragon ka. Hindi siya baby dragon. Sabi ni Ivana at idiniin ang daliri niya sa labi niya. At ito ay nananatili sa pagitan natin, Clara. Ipinapaalam ko lang sa iyo dahil malapit na itong lumabas. Mariing tumango si Clara. Tigtas sa akin ang sekreto mo. Salamat, sabi niya habang papalabas ng opisina para kunin ang mga gamit niya mula sa gitna ng wala niyang mesa. Ang kanyang kaibigan ay nasa sopa pa rin, ang kanyang mga mata ay kumikinang sa kuryosidad at walang katapusang mga katanungan nang siya ay bumalik. Ngunit mas alam niya kaysa magtanong dahil itinago ni Ivana ang kanyang pribadong buhay at bihirang magbahagi ng higit sa kinakailangan. Anyway, tumawag ang Daddy Dragon bago ka pumasok at hiniling na you drop everything ang lahat at makipagkita sa kanyang penthouse sa Greenpoint, anunsyo ni Clara habang siya ay tumayo at nag-inat, humikab ng malakas. Salamat, bulong ni Ivana at hindi nangako. Naisip niyang gusto nitong makipagkita pagkatapos ng daang tawag niya. Pero galit na galit pa rin siya sa kanya. At kung tama ang kanyang ama at sinusubukan na ngayon ni Juan Carlos na muling pag-usapan ang custody agreement, hahayaan niya itong maglaga ng kaunti. Gusto mo bang kumain ng lunch ngayon? Tanong ni Clara habang papunta sa pinto. Kahit hindi narinig ni Ivana, nasa isipan na niya ang proposal na nasa harapan niya, at para sa atin, nawala siya sa sarili niya sa marketing plan. Natigil ang kanyang pag-unlad nang sumabog ang group chat na may pabalik-balik na mga text mula sa kanyang mga kaibigan, na humihiling na malaman kung ang Cold War sa pagitan nila ni Juan Carlos ay nagpapatuloy pa rin. Nagpasya siyang tawagan sila. Ang pagpapadala ng mga text message ay hindi ang pinakamabisang paraan upang bigyan sila ng isang suntok sa account ng kanyang malaimpyernong 4 na araw. Siya ay gumugol ng 15 minuto sa pag-update ng mga ito sa kanyang bangungot ng isang umaga sa Thomas Blaine Incorporated. Tulad ng kanyang inaasahan, sila ay nagalit at naasar ng husto, at gusto nila ang dugo ni Juan Carlos. Kahit anong pilit ni Ivana na kumbonsihin silang okay siya at hindi na kailangan ng reinforcement dahil tapos na ang meeting kasama ang mga abogado, pinilit pa rin nilang magmaneho papunta sa Jackson Logistics. Ang kanyang mga kaibigan ay nasa loob ng 20 minuto, at kinailangan ni Ivana na dumaan sa problema sa pag-sign in sa kanila dahil pinilit nilang makita ang kanyang marangyang opisina. Nakalimutan nilang lahat ang galit nila kay Juan Carlos sa pagpasok nila sa loob. Agad na tumakbo si Lydia para sa kanyang magarbong upuan habang sina Cassandra at Shena ay nakatitig sa vase at sa painting. Akala ko ibinalik mo sila. Tinapunan siya ni Shena ng mapanuring tingin. Itinaas ni Ivana ang kanyang mga kamay at nagkibit balikat. Ginawa ko, ngunit ang mga gamit ay nandito nang pumasok ako. Tumawag siya sa rice at nag-order ng ilang chai lattes at croissant at hiniling sa isa sa mga waitress na ihatid sila, at sa loob ng ilang minuto, ang kanilang merienda sa umaga ay inilatag sa kanyang mesa, at nagsisiksikan sila para ibalot ang mukha nila. Tumingin sa iyo, Miss Fancy Pants, si Shena ay gumuhit habang binibigyan siya ng isang malaking pagpisil sa likod. I'm so proud of you, Ivana, nakagawa ka ng mabuti para sa iyong sarili. Mayroon ba ako, bagaman? Tanong ni Ivana habang nagsisiksikan silang tatlo sa couch niya dahil ayaw iwan ni Lydia ang office chair niya. Oo naman, ito ay magandang pera, at nakikita ko si Juan Carlos araw-araw, ngunit hindi ako masaya. Nagpatuloy siya. Bakit? Tanong ni Cassandra. Hindi ito ang gusto kong gawin, pag-amin ni Ivana. Hindi ko nakikita ang sarili ko na nagsusulat ng mga creative plans at proposals. Kailangan kong mag-move on. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Shena, nagpapanik sa ngalan niya.
Tulad ng pagtigil sa iyong trabaho at umalis sa Jackson Logistics. Pero ngayon lang kayo nagkakilala ni Juan Carlos. Oo, sagot ni Ivana. Ang plano ay palaging makipag-ugnayan kay Juan Carlos para makilala niya ang kanyang anak, at nagawa ko na yon. Oras na para sundin ko ang mga pangarap ko at gawin ang gusto ko. Ngumiti sila, humigop ng kanilang mga tsaa at nagbasa sa mga magazine ng Business Insider. Kaya kailan mo sasabihin sa kanya? Pagbalik niya mula sa kanyang business trip sa loob ng 3 linggo, anunsyo ni Ivana. Hindi siya matutuwa, babala ni Lydia sa kanya. Isang mahinang katok ang naputol ang kanilang pag-uusap, at nilingon ni Ivana sina Matthew at Julian na umaaligid malapit sa pinto. Kinawayan niya sila, at sa loob ng 5 minuto, matapos ang lahat ng pagpapakilala ay wala na, kailangan niyang panuurin si Matthew na sumasayaw sa paligid ni Cassandra. Masakit na makita ang kanyang karaniwang kaakit-akit at kumpiyansa na boss na nauutal at nadadapa sa kanyang kaibigan. Si Cassandra ay nagmamay-ari ng isang cooking studio, at maaari siyang gumamit ng ilang mga tip sa pagpapatakbo ng kanyang sariling negosyo. Sumabak si Ivana, sinusubukang iligtas ang putol-putol na pagkawasak ng tren na malapit nang bumungad sa kanyang mga mata. Tinapunan siya ng kanyang kaibigan ng isang nakakamatay na titig ngunit ngumiti ng matamis kay Matthew. Oo, magagamit ko ang lahat ng tulong na makukuha ko. Gusto ko, ngumiti siya, nagiging bright pink ang pisngi at dulo ng tenga niya habang tumatagal ang tingin niya kay Cassandra. Nagpalitan sila ng phone number at nangakong makikipag-ugnayan sila. Tahimik lang, tumikim si Julian sa wakas para makuha ang atensyon ni Ivana. Nais naming ipaalam sa iyo na lalabas kami saglit, dapat ay babalik kami mga 2 p.m. Okay, great. Tumango si Ivana at kumaway sa kanila. Sa sandaling sila ay nag-iisa, isinara ni Shena ang pinto, at sila ni Cassandra ay bumagsak sa sopa at humirit na parang mga high school na nakakita ng mga lalaki sa unang pagkakataon. Ikaw, tinuro nila si Lydia, at si Saint Ivana ay humahawak sa atin. Hindi mo sinabi kung gaano kainit ang magkapatid. Well, hindi naman mailalarawan sa ilang salita ang uri ng hotness nila. Kailangan mong makita ito upang maniwala ito, ngumiti si Lydia, at lahat sila ay sumang-ayon at humigop ng kanilang mga tsaa. So, kailangang pumunta ni Lydia kung saan hindi nangahas sina Ivana at Shena. Ano ang ibig sabihin nito para kay Sky? Wala lang, namula si Cassandra. Mahal ko si Sky. Pero kanina pa siya napapansin. So, kaya siguro oras na para pakawalan siya, tumalon si Lydia. Alam mo namang walang patutunguhan ang shit na ito. Sa parehong paraan na walang pupuntahan sina Ivana at Juan Carlos. Bakit kailangan mo pa akong isama dito? Tanong ni Ivana na may inis na tingin sa mga mata niya. Iwan mo na si Juan Carlos dito. Bukod dito, aayusin namin ang aming mga issue. Paano? Tanong ni Lydia. Hindi ba ikaw ang nagsabi sa amin na pinakawalan ka niya ng mga aso niya? Ivana, magkano pa ba ang kukunin mo kay Juan Carlos? Ito ay hindi healthy para sa iyo o sa kanya. Hindi mo maaaring panatilihing nakayuko ang ulo tulad nito. Itigil ang pagsisikap na huminga ng buhay sa isang bagay na matagal nang patay. Hindi, umiling si Ivana. Mahal ko siya. Galit siya ngayon, at ako rin. Ngunit magagawa namin ito pareho. Alam niyang napaka-convincing niya, ngunit ang kanyang mga salita ay hindi maaaring malayo sa katotohanan. Pareho silang napakalayo, sinusubukang gawin ang kanilang paraan pabalik sa isa't isa na tila halos imposible. At pagkatapos ng araw na ito, hindi siya siguradong magagawa nila. Masyado nilang itinulak ang isa't isa. At dito na po, nagtatapos ang part 54 ng ating kwento. Sabay-sabay po natin abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.